Ito lang pong diretsuhin ko na itong si Vitaly. Na-deport po ninyo pero nagpa-interview siya sa ilang pong mga content creators at ang sinasabi nga niya, sa akin naman di na bago yun yung sinasabi niya. Sa Pilipinas daw po pera-pera lang. Sabi ko, mukhang di naman niya siguro bagong balita yan. Pero dito tinutumbok niya mismo ay diyan sa immigration. Kaya daw siya nakakuha ng video magmula nang siya makulong hanggat siya makaalis nga ng Pilipinas. Ano po tugon doon ng Bureau? Yes, medyo masakit nga Manong Ted to hear this. Nung nagkaroon po ng investigation yung management po under Commissioner Viado dito po sa insidenteng ito, nakita po na he took the video sometime June or July kasi sabi niya mga 60 days na daw siyang nandoon sa facility. Nung tiningnan po yung paligid niya during the video, nandun po yung isa yung nakahiga po sa kama kasama niyang foreign national. Iyon po ay dati nang accosted for smuggling cell phones inside the facility. And from that time up to early this year po, meron ng mga inalis na mga tauhan ng WF, yung ating warden's facility doon, for lapses doon sa pagbabantay po doon sa pasilidad natin. Nung Biyernes din Manong Ted, nagkaroon ulit ng mass raid for both facilities and meron na namang mga cellphones, meron na naman pong mga gadgets na lumabas na tumambad po nung nagkaroon ng raid. Yun nga, para din kayo sa bilibid, mawalang galang lang po, ganun at ganoon pa rin. Kasi nga, may mga nakukorap. Ano bang, wala ba kayong CCTV dyan? Ano ba ang mga kaparaanan para hindi na nga, para matigil na ito, kumbaga Dana? Apo, meron naman Manong Ted, pero ang difference po ng BIWF is it's a little bit more loose than the jails natin kasi technically po hindi siya jail kasi holding facility po ito dahil ang punitive action ng BI for deportees for illegal aliens ay deportation and not pagkakakulong. So parang ito po ay temporary na pinaglalagakan, pinusuluyan ng mga up for deportation. Pero bawal pa nga rin talaga ang cellphones. Pinapayagan po sila na gumamit ng kanilang mga cellphones for around an hour every day noon para po kontakin ng kanilang family, yung kanilang counsel or yung kanilang embassy. So, ayun po, Manong Ted, mukhang naabuso na naman itong pribilehiyong ito. So, isang kinukonsidera po ni Commissioner Viado is to make everything low-tech na lang. Total, inaabuso po ito. Alisin na lang po yung privileges for the cellphone use. Pero, syempre, kailangan pa rin yung karapatan nila na makagamit po ng contact, ways for contact ng kanilang pamilya. So, landline na lang po yung kinukonsidera po na magkaroon din ng mga parang video call booth doon sa isang open area para kita po ng lahat.